Pag-imprenta ng mga balotang gagamitin para sa midterm election sa Mayo. Para sa update, magkakausap natin live si Mon Gualvez. Mon, may mga pagbabago bang aasahan sa itsura ng balota at aling mga balota ang uunahing iimprenta? Cheryl, patungkol sa itsura ng balota, nakatakdang gawing bold font o naka-bold yung font style ng mga pangalan ng mga kandidatong nasa balota. Ito'y para mas madali raw makita ng mga botante at magiging improve din daw yung color scheme ng naturang balota at meron din ito mga security marks para masiguro pa rin yung integridad ng mga ballots. Patungkol naman sa kung ano ba mga uunahin na iimprenta, uunahin kasi nila talaga dito ay yung mga para sa overseas voting. Ito yung para sa mga bansa na hindi gagamit ng internet voting. Pangalawa, yung mga gagamitin naman para sa absentee voting. At pangatlo, yun naman nasa rehiyon ng farm. Yun ang mga uunahin. Cheryl. 4 na buwan na nga lang bago ang eleksyon, natitiyak ba ng COMELEC aabot nga itong mga balota sa takdang oras, Mon? Ang sabi naman ng COMELEC, kakayanin naman daw nila itong 4 months to go before the election kasi sa 70 plus days na kanilang printing, inaasahan na nasa 800,000 hanggang 1 million ballots per day ang nakatakdang iimprenta dito sa National Printing Office para daw talaga makaabot isang buwan, kulang-kulang isang buwan bago ang mismong halalan, Cheryl. May posibilidad na maantala yung parliamentary election sa BARM dahil isinusulong ito ngayon sa Kongreso. Paano kung sakaling ipostpone na ito ng tuluyan? Oo. Actually, yung sa parliamentary elections ng BARM, mukhang iuhuli nila itong iimprenta, kasi nga wala pa rin namang kasiguruhan kung sakasakali yung election para dito dahil nga may mga nagsusulong na ma-postpone muna o maantala muna into next year yung magiging parliamentary elections. Ang kagandahan kasi dito, separate ballot itong para sa parliamentary elections bukod dun sa pinaka-balota na gagamitin din ng mga kababayan natin sa BARM na boboto ng senador, party list at saka sa mga local executives nila. So para sa parliamentary elections, separate ballot naman yon, kaya hindi rin gano'n makaka-apekto kung sakali mamadesisyonan na ng Kongreso na i-postpone muna ang parliamentary elections sa BARM. Issue rin mo yung premature campaigning. Wala pang campaign period pero kabi-kabila na yung mga politikong lantarang, nangangampanya. Ano ang sabi dito ng COMELEC? Abay nako, sabi ni COMELEC Chairman George Garcia ay talagang maghinay-hinay lang, yung mga kandidatong sinasamantala itong mga ganitong klaseng kapistahan, particularly yung mangyayaring pista ng Poong Jesus Nazareno, susundan pa ng Santo Niño at iba't iba pa mga kapistahan sa bansa na kung saan nandyan yung mga kahit kumbaga bumabati ng Happy Fiesta o talagang lantarang nangangampanya na sa darating na halalan, maghinay-hinay lang daw. Bagamat wala kasing kontrol ang COMELEC sa mga kandidatong ito dahil hindi pa naman officially campaign period, maaaring makaapekto rin daw ito sa kanila dahil nga talagang inaanunsyo ng COMELEC na mali yan, dahil hindi pa naman talaga campaign period, talagang lantaran na kayong nangangampanya. So paalala rin niya sa mga botante, talagang mag-isip-isip sa mga kandidato na inyong iboboto, lalo na yung mga nangangampanya na agad kahit hindi pa naman campaign period, Cheryl. Oo. Pero then again, to be fair, wala namang nilalabag din yung mga kandidato kasi pwede naman nilang gawin. Technically, ganun na nga, Diba? Kasi nga, according Oo. din naman sa Supreme Court, talagang hindi pa officially candidates itong mga kandidato kahit sila ay nakapag-file na ng Certificates of Candidacy nitong Oktubre. Magsisimula pa lamang ang campaign period by February para sa mga national post habang sa March pa yung sa mga local post. So technically, sila ay wala namang nilalabag na campaign, kumbaga paglabag sa pangangampanya dahil nga ito'y nasa batas din at yan din ay nasa ruling din naman ng Supreme Court nang minsan ma-question na ito, Cheryl. Okay, again, ang national campaign, yung campaign period for the national positions ay magsisimula ng February 9 or 10? February 12. February 12. Oo.
Tama ba yon? Sa February 12, inaasahan, oo. Sa February 12, inaasahan ang pag-uumpisa ng campaign period para sa national post, habang March 28 naman para sa local post, Cheryl, no, ang inaasahan na pagsisimula ng mga campaign period. At may dagdag ko na lang din, starting January 12, mag-uumpisa naman yung election period na ng COMELEC kung saan nakataas na rin ng gun ban para nga sa mga sa lahat, no, sa buong bansa yan, na magtatagal hanggang June 12. So January 12 to June 12 ay gun ban na. So so PNP na yan. Sige, we'll get an update on that. Anything else na gustong ipaalala muli ng COMELEC sa taong bayan at maging sa mga aspirants? Kasi ang tawag sa kanila ngayon, Mon, aspirants pa lang, di ba? Pagdating ng campaign period, then that's the time na matatawag natin silang mga kandidato. Oo, tama yan. No? Talagang sa mga aspirants, ang sinasabi pa nga rin talaga nila, yun nga, maghinay-hinay lang daw muna sana dahil talaga mas maigi doon na sundin naman talaga yung campaign period saka sila mangampanya. Bagamat wala man silang control ngayon sa mga mangangas talagang magpakita na ng kanilang intensyon na magpakilala at mangampanya, sana daw magkaroon pa rin ng konting delikatesa at sumunod sa mismong campaign period. Pangalawa, sa mga botante talagang mag-iikot kasi ang COMELEC, no, this coming month para nga rin naman ituro yung paggamit sa bagong machine na gagamitin sa mismong halalan. Ito yung automated counting machine na gawa sa Korea by Miru Systems. So ito iikot itong caravan na ito all throughout the country para mas malaman ng mga tao kung paano yung paggamit niyan. So asahan yan at talaga makiisa sa voter education campaign ng COMELEC para mas maging maalam ang bawat isa sa oras ng halalan. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez.